Glory to God in the highest and may Jesus Christ be praised. Ako nga pala si Kuya Sai at welcome sa Prayers X versus channel kung saan ako ay nagtatalakay ng mga bagay-bagay na katulad ng doktrina, kasaysayan, paniniwala, pananampalataya na may kinalaman sa aking pananampalataya bilang Katoliko kung saan sineshare ko to sa lahat. Hopefully, mas lalong malinawan kayo or maging interesado lang kayo sa mga simpleng kwentuhan natin. This video, welcome tayo sa bagong video na to. Pag-uusapan natin ang patron santo ng mga drug addict. So, if hindi ka Katoliko, just a quick fact, sa Simbahang Katolika, naniniwala kami na may mga santo at ang mga santo na ito pwede mo silang dasalan specifically. At bawat mga santo ay merong kanya-kanyang specialty. At merong specific ngayon, ito, discussing ang patron santo ng mga drug addict. Ito nga pala si Mark G. Tianxiang. So, si Mark G. Tianxiang, Chinese siya. So, siya ay pinanganak sa Jizu District, Hengshui, Zili or Zili Province siya dati, pero ngayon ay Hebei Province sa China noong 1834. This was during the 17th century. And isa siyang doktor. Isa siyang doktor, pero isa din siyang devout na Katoliko. At the same time, mahilig siyang magkumpisal. Regular siya nagkukumpisal. Mahilig siyang mag-spend ng time sa pagdarasal, madasaling ang taong ito, at mahilig din siyang sumimba. At kahit isa siyang doktor, bilang isang devout na Katoliko, nagbibigay din siya ng libreng treatment sa mga pasyente niya. Until isang araw, nagkaroon siya ng sakit sa sikmura at during his time, gumagamit ang mga doktor ng opium para gamutin ang sikmura. Kaso, anong nangyari sa kanya? Na-addict siya sa substance na opium. So, isa tong drug. So, ang opium na to is liquid version ng cocaine. So, siya ay na-extract mula sa poppy seeds, which is the same way you can extract, fentanyl and shabu. So, ito ay liquid style na drugs. At dito na-addict si Mark G. At dahil sa kanyang addiction sa opium, nasira ang kanyang buhay, nasira ang kanyang mga relationship sa ibang tao, at lagi siyang nagfo-fall. Pero, kahit nasira ang kanyang relationship sa mga tao, hindi nasira ang kanyang relationship kay Lord. Hindi naalis ang kanyang pananampalataya at lagi niyang pinagsisisihan every time na humihits siya ng opium. To the point na pagkahits niya, almost every day, nag-a-attend siya ng confession sa kanyang mga pari. Kaso, hindi na siya binigyan ng absolution. Kasi nga, naniwala ang mga parish priest na nun na hindi siya nagsisisi. Wala siyang contrition or wala siyang sorrow na nararamdaman sa kanyang mga kasalanan. And ito ang inassume ng kanyang mga parish priest, kaya binan siya from getting absolution. So even though nagko-confess siya, hindi siya binibigyan ng absolution at binan din siya sa pagkuha ng Holy Communion, which is a big deal para sa mga Katoliko kasi hindi mo nare-receive ang katawan ni Kristo. But despite this fact, hindi nawala ng pananampalataya si Mark G at pumipilit pa rin siyang mag-confess kahit hindi siya binibigyan ng absolution ng pari at uma-attend pa rin siya ng misa even though hindi siya binibigyan ng katawan ni Kristo. At for 30 years, ginawa niya ito. Ban siya sa simbahan, pero nasimba pa din siya. Hindi siya binibigyan ng absolution ng pari, pero siya ay nagko-confess pa rin sa loob ng 30 taon. At sa 30 taon na ito, finally, pinagbigyan na siya ng pari at binigyan siya ng absolution at saka hinayaan siya magkaroon ng komunyon. But, during this time, dito na nagsimula ang kanyang pagkamartir. Because, on July 7, 1900s, nagsimula na ang Boxer Rebellion. Actually, ang Boxer Rebellion ay nagsimula noong 1899. So, ito isang movement sa China kung saan ang mga Chinese citizen ay nagkaroon ng isang anti-imperialist, anti-foreign, at anti-Christian movement. Ang tinatawag dito is the Boxers. Kaya ang tawag sa kanila the Boxer Rebellion kasi mahilig silang makipag-martial arts. So, mostly sa boxing. So, ang tawag sa movement ng mga grupong ito na nag-rebellion, hindi sila nag-rebellion actually, isa siyang movement na gusto nilang palayasin lahat ng foreign influence sa China. So, ang tawag sa kanila is the Righteous and Harmonious Fist. So, kaya tinawag silang the Boxer Rebellion.
So, itong mga boxers na ito, sila yung mga Chinese sa Northern China na gusto nilang palayasin lahat ng foreign influence sa China kasi noon after the first Sino-Japanese War, natalo ang China, nagkaroon ng increase of foreign influence sa China wherein nandito na yung British Empire, yung Russia, yung Japan, yung France, yung Germany, yung United States, Italy at Australia at parang pinaghahati-hatian na nila ang China. Also included din dito ang Netherlands, ang Spain at ang Belgium. So itong Mutual Defense Pact na ito, nagsama-sama itong mga nations na ito nung gusto silang palayasin ng mga inchik sa kanilang bansa. At nadami na rin dito ang Christian's influence. So specifically the Roman Catholic Church. The Roman Catholic Church arrived at China at 1860s. So at the 1860s, umarive ang Catholic Church at nag-start silang mag-Christianize sa China at madaming Kristiyano noon, almost 60,000 Chinese Christian converts during the time of the Boxer Rebellion. At ang nangyari dito, yung mga Boxers gusto nilang patayin lahat ng mga Kristiyano kasi gusto nilang mawala ang Christian influence sa China. So para sa kanila, foreign intervention din China. At si Mark G, kasama ng 119 other Chinese ay nahuli at dinakip. At binigyan sila ng choice. I-renounce nila ang kanilang pananampalataya kay Kristo or mamatay ka. So, ang nangyari dito, nagbeg si Mark G na siya ang huling patayin. Kasi ang plano niya is kinukumbinsi niya yung other niya mga kasama, wag niyong i-give up si Kristo. Wala siyang ibang ginawa ngayon during the time, habang isa-isang pinapatay ang mga kasama niya, sinasabi niya sa mga kasama niya, mamatay na lang tayo para kay Kristo. Sa sobrang kaadikan niya kay Jesus Christ, handa siyang mamatay at kinumbinsi niya ang mga kasama niyang mamatay. And in the end, namatay siya para sa kanyang pananampalataya. Yun ang reason kung bakit siya naging santo. So, na-beatify siya ni Pope Pius IX at November 24, 1946. So, beatification, naging blessed siya. And then, na-canonize siya ni Pope John Paul II at October 1, 2000 at siya ang ginawang patron santo ng mga adik. So anong lesson natin dito sa storya na ito? So it doesn't matter kung gaano ka ka-addict. So lalo na sa panahon ngayon, madami sa ating na-addict even though hindi lang sa drugs, madami siguro diyang addict sa pornografiya or na-addict ka sa pagmamahal ng maling tao. No matter what no matter who you are, gaano ka man kasama, as long as mas addict ka kay Lord, pwede ka maging santo at pwede ka niyang makasama sa buhay na walang hanggan. Glory to God in the highest. See you guys next video. Nagustuhan mo ba yung video natin? Mag-iwan ka lang ng comment down below kung may tanong ka rin. Pwede mo ring i-check yung iba natin mga video dito sa channel natin. Don't forget to like, share, and subscribe.